Isinara ko ang lahat ng bank account namin. 1 bilyong piso. Iyan ang halagang pinagplanuhang nakawin ng sarili kong asawa at manugang. Nakatayo ako sa labas ng bintana. Nanginginig ang mga tuhod habang naririnig ko ang tawanan nila sa loob. Tinawag nila akong matandang uto-uto. Pagkatapos ng 25 taon ng pagsasakripisyo at pagkayod para bigyan sila ng marangyang buhay, ito ang igaganti nila? Wala silang utang na loob. Narinig ko ang plano nila. Ang akala nila, nalinlang na nila ako. Ang hindi nila alam, nire-record ko ang bawat salitang lumalabas sa marumi nilang bibig. Ang akala nilang tagumpay, iyon pala ang magiging simula ng kanilang pagbagsak. Hindi ito paghihiganti, ito ay katarungan. Bago tayo magpatuloy, please subscribe to the channel at i-comment kung saan kayo nakikinig ngayon. Nakaupo lang ako doon, parang naging yelo ang buong katawan ko. Nanigas ako sa loob ng sasakyan ko sa labas ng bahay ng aking anak na si Sofia. 5 minuto pa lang ang nakalilipas. 5 minuto pa lang mula noong tinawagan ko ang aking anak para sorpresahin siya. Gusto ko sana silang imbitahan ni Paulo para maghapunan, sabi ni Sofia sa telepono. Wala raw siya sa bahay, nasa trabaho pa raw siya. Ang sabi niya, si Paulo lang daw ang nandoon. Busy daw ito, may inaayos daw na importanteng kaso. Pero heto ako ngayon, nakatingin sa driveway. Nakaparada doon ang kotseng pamilyar sa akin. Ang pilak na Lexus ng asawa ko, ang sasakyan ni Cynthia. Dapat ay nasa garahe namin ito ngayon. Dapat ay nagpapahinga na siya sa bahay namin. Pero bakit nandito ang sasakyan niya at bakit nagsinungaling ang anak ko? O baka hindi alam ng anak ko na nandito ang nanay niya? Pinatay ko ang makina ng sasakyan, dahan-dahan, tahimik. Lumabas ako ng kotse, ang bawat hakbang ko ay mabigat. Parang may kung anong bakal na nakadagan sa dibdib ko. Ramdam ko ang kaba. Iyong kaba na parang may masamang mangyayari. Iyong kaba na naramdaman ko noong panahon ng bagyo na muntik ng sirain ang negosyo ko. Pero iba ito. Mas malalim, mas personal. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana ng sala. May maliit na siwang sa kurtina, sapat lang para makasilip ako, sapat lang para marinig ko ang mga boses sa loob, at ang narinig ko ay dumurog sa puso ko. Nakita ko silang dalawa. Malinaw na malinaw ang asawa ko, si Cynthia. Ang babaeng kasama ko sa hirap at ginhawa sa loob ng 25 taon. Nakaupo siya sa sofa ng anak ko, komportableng-komportable. Parang siya ang may-ari ng bahay. Nakataas pa ang paa. May hawak siyang baso ng alak. At doon, nakasandal sa estante ng mga libro ay ang manugang ko, si Paulo. Ang lalaking tinuring ko na parang tunay na anak, ang lalaking pinagkatiwalaan ko. Nagsalita si Paulo. Ang boses niya ay malinaw, crispy, boses ng isang abogado na sigurado sa kanyang panalo, boses ng isang taong mayabang. Sabi niya, at hinding-hindi ko makakalimutan ang mga salitang ito, perpekto ang timing ma, ngayong Hunyo tayo mag-a-file. Legal separation ang gagawin natin, hindi annulment. Mas mabilis, mas pabor sa atin pagdating sa pera. Legal separation. Nanlamig ang sikmura ko, nagpatuloy si Paulo, parang nagtuturo siya sa isang klase sa kolehiyo. Dahil walang prenuptial agreement at dahil lumago ang yaman niyo habang kasal kayo, hati kayo sa lahat. Conjugal partnership of gains. Ayon sa batas, may karapatan ka sa kalahati ng lahat ng naipundar ni Ramon habang kasal kayo. Kalahati, ma. Plus, hihingi tayo ng spousal support. Suporta para sa iyo habang buhay. Tumawa si Cynthia. Isang tawa na dati ay musika sa aking pandinig. Dati, kapag naririnig ko ang tawang iyan, nawawala ang pagod ko sa trabaho. Pero ngayon, parang lason, parang kutsilyo na humihiwa sa dibdib ko, sabi ni Cynthia, habang tinitingnan ang kanyang mga kuko na bagong manicure. Magkano ba talaga ang pinag-uusapan natin dito, Paulo? Siguraduhin mong sulit ang pag-arte ko. Sumagot si Paulo ng mabilis, kabisado niya ang mga numero. Ang construction business pa lang ni Ramon, nasa 600 million pesos na ang valuation. Idagdag mo pa ang mga paupahan, ang mga apartments sa Makati, ang mga lupa sa probinsya, ang rest house natin sa Tagaytay, ang mga investments niya sa stock market. Ma, tinatantya ko, nasa halos 1 bilyong piso ang kabuuan.
1 bilyong piso, muntik na akong matumba. Napahawak ako sa pader na bato sa labas ng bahay. Ang mga kamay ko na sanay sa paghawak ng semento at hollow blocks ay nanginginig ngayon. 1 bilyon. Iyan ang dugo at pawis ko. Iyan ang kapalit ng mga gabing hindi ako natulog. Iyan ang kapalit ng mga panahong hindi ako nakakain ng tama nung nagsisimula pa lang ako, nung nagtitinda pa lang ako ng gamit sa konstruksyon gamit ang kariton. At ngayon, pinagpapartihan na nila na parang karne sa palengke. Pero hindi pa sila tapos. May mas masakit pa silang sinabi. Nagpatuloy si Paulo at sa pagkakataong ito, may halong pangungutya sa boses niya. Ang maganda pa dito, sabi ni Paulo habang inaayos ang kanyang mamahaling kurbata. Sobrang tiwala si Ramon sa akin. Wala siyang kamalay-malay. Ilang buwan ko nang kinokopya ang mga dokumento niya, bank statements, titulo ng lupa, valuation ng kumpanya. Nasa akin na ang lahat ng kopya, nasa folder na, yan sa mesa. Tinuro niya ang isang brown na folder sa coffee table. Praktikal na iniabot niya sa atin ang susi ng kaharian niya, dagdag pa ni Paulo sabay tawa ng mahina. At si Cynthia, ang asawa ko, ano ang reaksyon niya? Ipinagtanggol ba niya ako? Sinabi ba niyang hindi tama ang ginagawa nila? Hindi, sumandal si Cynthia at humalakhak. Sabi niya, 25 taon, Paulo. 25 taon akong nagpanggap na devoted wife. Nagpanggap na nag-aalala ako kapag may problema siya sa payroll. Nagpanggap na nakikinig ako sa mga boring na kwento niya tungkol sa semento at bakal. Diyos ko. Huminga siya ng malalim parang nabunutan ng tinik. Ang matandang uto-uto na yon, sabi ni Cynthia, talagang naniniwala siya na mahal ko siya. Akala niya siya ang mundo ko. Nakakaawa. Nakakaawa. Matandang uto-uto. Parang tumigil ang pagtibok ng puso ko. Narinig ko ang isang tunog. Crack. Hindi ko namalayan. Napaatras ako at nakaapak ng isang tuyong sanga sa hardin. Lumikha ito ng ingay. Sa loob ng bahay, biglang tumigil sila sa pagtawa. Sabay silang napalingon sa bintana. Parang mga usang nagulat sa gubat. Dali-dali akong sumiksik sa gilid ng pader. Idinikit ko ang likod ko sa malamig na bato. Kumakabog ang dibdib ko. Dag-dag-dag, dag-dag-dag. Napakalakas. Pakiramdam ko ay maririnig nila ang tibok ng puso ko. Pinagpapawisan ako ng malapot kahit malamig ang hangin. Narinig ko ang boses ni Cynthia. May halong takot. Narinig mo ba yon? May tao ba sa labas? Tumahimik sandali. Pinigilan ko ang paghinga ko. Pumikit ako ng mariin. Nagdasal ako sa Diyos. Huwag po ngayon. Huwag niyo po hayaang makita nila ako. Hindi pa ako handa. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot si Paulo. Wala yan, ma. Baka pusa lang ng kapitbahay. O kaya hangin lang. Masyado kang paranoid. Sigurado ka? Tanong ni Cynthia. Paano kung malaman ni Ramon ang tungkol dito bago tayo maging handa? Tumawa ulit si Paulo. Pero ngayon, ang tawa niya ay puno ng pagmamaliit, puno ng kumpiyansa. Hindi niya malalaman, sabi ni Paulo. Ang lalaking yon, hindi niya mahahalata ang isang sabwatan kahit isang palpa sa mukha niya. Masyado siyang bilib sa pamilyang ito. Masyado siyang trusting. Huwag kang mag-alala. Pagdating ng Setyembre, hiwalay na kayo. Mayaman ka na at malaya ka nang gawin ang lahat ng gusto mo kasama kung sino man ang gusto mo. Nang masiguro kong hindi sila lalabas para tingnan ako, dahan-dahan kong kinuha ang cellphone ko sa bulsa. Nanginginig pa rin ang mga daliri ko, muntik ko nang mabitawan ng telepono. Pero kailangan kong maging matatag, kailangan kong mag-isip. Hindi pwedeng emosyon lang ang pairalin ko ngayon. Si Ramon ako. Ako ang nagtayo ng Cole Construction mula sa wala. Marami na akong hinarap na krisis. Marami na akong hinarap na manloloko sa negosyo. Pero ibang klase ang manluloko kapag kadugo mo. Ibang klase ang sakit. Pinuksan ko ang voice recorder app sa cellphone ko. Pinindot ko ang pulang button. Record. Kailangan ko ito. Kailangan ko ng ebidensya. Dahil kung sasabihin ko ito sa iba nang walang pruweba, walang maniniwala sa akin. Sasabihin nila, nababaliw na ang matanda. Sasabihin nila, imposible yan. Napakabait na asawa ni Cynthia. Napakagalang na manugang ni Paulo. Nakinig ako habang patuloy sila sa pagpaplano. Nire-record ng cellphone ko ang bawat makamandag na salita. Kapag nakuha na natin ang hatian sa properties, sabi ni Paulo, ibebenta natin agad ang mga lupa sa probinsya. Cash ang kailangan natin.
Tapos, ililipat natin sa offshore accounts para hindi na niya mabawi. Mabuti, sagot ni Cynthia. Gusto ko na ring bumili ng bagong kondo sa BGC. Ayoko na sa bahay na yon. Amoy Ramon. Ang bahay na yon ay itinayo ko gamit ang sarili kong mga kamay noong 1995. Bawat pako, bawat tabla, ako ang pumili. Ginawa ko yon para sa kanya, para sa amin. Habang nakikinig ako, may nagbago sa loob ko. Kanina, puro sakit lang, puro gulat. Pero habang tumatagal ang recording, habang naririnig ko ang detalye ng kasakiman nila, galit ito ang klase ng galit na sumisigaw. Hindi ito ang galit na nagwawala at nanununtok, galit. Ito ay malamig na galit, tahimik, matalas. Parang nung nasa site ako at nalaman kong ninanakawan ako ng supplier ko, hindi ako nagwala noon. Tahimik akong nag-imbestiga, tinipon ko ang ebidensya. At noong handa na ako, tinapos ko ang kontrata at kinasuhan ko sila nang hindi nila namamalayan. Ganoon din ang gagawin ko ngayon. Sige lang Cynthia, sige lang Paulo, magplano kayo. Tawagin niyo akong matandang uto-uto. Hindi niyo alam ang matandang uto-uto na ito ay nakikinig at ang matandang uto-uto na ito ay may hawak na ngayong alas. Tiningnan ko ang screen ng cellphone ko. 43 minuto ng katotohanan. 43 minuto ng pagtataksil. Sapat na ito. Dahan-dahan akong umatras pabalik sa kotse ko. Ingat na ingat. Bawat hakbang ay kalkulado. Nang makaupo ako sa driver's seat ng luma kong Honda, tumingin ako sa rear view mirror. Nakita ko ang mukha ko, puno ng luha, puno ng kirot, pero sa mga mata ko, may apoy na. Ang mundo ko kaninang umaga ay wasak na. Ang pamilyang akala ko ay totoo, ay isa palang ilusyon. Isang malaking dula-dulaan. Pero tapos na ang palabas, pinunasan ko ang mga luha ko. Huminga ako ng malalim. Akala nila naglalaro sila ng chess kasama ang isang taong hindi marunong sa laro. Akala nila panalo na sila dahil nakuha na nila ang reyna at ang mga tore. Ang hindi nila alam, hawak ko pa rin ang hari. At ako pa rin ang may-ari ng buong tablero. Binuhay ko ang makina ng sasakyan at dahan-dahang umalis. Hindi ako lumingon. Humanda kayo dahil ang matandang uto-uto na ito ay lalaban. Nagmaneho ako pauwi. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa bahay. Parang kusa na lang gumalaw ang mga kamay at paa ko. Memorya na lang ng katawan ang nagdala sa akin pabalik sa amin. 15 minutong biyahe. Pero sa isip ko, parang bumiyahe ako pabalik sa nakaraan. Sa bawat kanto na nilalagpasan ko, naaalala ko ang buhay namin noon. Pumasok ang luma kong Honda sa circular driveway ng aming bahay. Ito ang bahay na ipinagmamalaki ko noon. Nadaanan ko ang manicured garden, ang hardin na laging pinapaganda ng mga hardinero. Si Cynthia ang may gusto niyan. Ayaw niya ng simpleng damuhan. Gusto niya parang sa magazine. Nadaanan ko ang fountain na ipinagawa niya para sa aming ika-20 anibersaryo. Nakaupo lang ako sa loob ng kotse, nakahawak sa manibela, tinititigan ko ang bahay. Itinayo ko ang bahay na ito gamit ang sarili kong mga kamay noong taong 1995. Bawat tabla, bawat pako, bawat semento, ako ang naglagay. Bawat detalye ay pinag-isipan ko. Ito ay love letter ko para sa babaeng mahal ko. Para kay Cynthia, ang babaeng akala ko ay katuwang ko sa buhay. Ang babaeng nalaman ko ngayon ay nagpaplano palang nakawin ito sa akin. Bumukas ang pinto sa harap. Pumasok ako sa loob. Iba na ang pakiramdam ng bahay ngayon. Dati tuwing uuwi ako, pakiramdam ko ay payapa, tahimik. Pero ngayon, pakiramdam ko ay hungkag, walang laman, hollow. Dati, ang boses ni Cynthia ang pumupuno sa mga kwartong ito, ang mga kwento niya tungkol sa araw niya, ang reklamo niya sa mga kapitbahay, ang excitement niya sa mga bagong sapatos na binili niya. Ngayon, napapaisip ako, ilan sa mga iyon ang totoo? Ilan sa mga iyon ang palabas lang? Performance lang ba ang lahat? Lumapit ako sa fireplace. Nakita ko ang litrato namin noong kasal namin, Disyembre 15, 1987. Napakaganda ni Cynthia noon. Suot niya ang isang simpleng ivory silk na bestida. Ako naman, mukhang awkward sa suot kong barong Tagalog na inarkila ko lang. Pareho kaming nakangiti. Ang mga ngiti namin noon, abot hanggang tenga. Nagniningning ang mga mata namin. Akala ko iyon ay tunay na kaligayahan.
22 taong gulang pa lang siya noon. Sekretarya siya sa isang maliit na opisina sa downtown Manila. Ako naman, 37 anyos. Nagsisimula pa lang kumita ang construction business ko pagkatapos ng 10 taon ng pagbubuhat ng semento. 10 taon ng pagkain ng instant noodles at sardinas para lang makatipid. Nagkakilala kami sa Christmas party ng kumpanya. Tanda ko pa ang tawa niya. Parang kampana, parang musika. Nung niyaya ko siyang mag-dinner na mula ang pisngi niya, pumayag siya agad. Sa isip ko noon, baka hinihintay niya talaga akong magtanong. Ang unang date namin ay sa isang simpleng karinderya lang. Pero para sa akin, parang nasa pinakamahal na restaurant kami. Nakikinig siya sa bawat kwento ko. Ang mga pangarap ko, ang gusto kong itayo na mga gusali, ang pamilyang gusto kong buuin. Sabi niya sa akin noon habang hinahawakan ang kamay ko na puno ng kalyo, "Ramon, hindi ka lang nagtatayo ng gusali, nagtatayo ka ng tahanan." 6 na buwan pagkatapos noon, nag-propose ako. Sa mesa sa kusina nakita ko ang card ng aming ika-25 anibersaryo noong nakaraang Disyembre. Ang sulat kamay ni Cynthia, elegante, maganda. Ang nakasulat, "Para sa aking napakabuting asawa. Salamat sa pagtupad ng lahat ng pangarap ko. Here is to 25 more years of happiness. All my love, Cynthia." All my love, buong pagmamahal. Ang pait basahin ng mga salitang iyon ngayon. Parang apduo. Umupo ako sa aking leather recliner. Ito ang silyang laging nirereklamo ni Cynthia. Pangit daw. Hindi daw bagay sa formal living room namin. Masyado daw luma. Pero ito lang ang gusto ko. Ito lang ang pahinga ko. Ipinikit ko ang mga mata ko at hinayaan kong bumuhos ang mga alaala. Kailan ba nagbago ang lahat? Kailan naging ganito kasaki mga asawa ko? Kailan napalitan ng "we deserve more" ang simpleng "thank you"? Ang sagot ay dumating sa isip ko ng malinaw taong 2020. Noong nakuha ng Cole Construction ang kontrata para sa malaking proyekto ng gobyerno, ang tulay at kalsada sa probinsya, isang kontratang nagkakahalaga ng 2.5 bilyong piso. 2.5 billion pesos, ang pinakamalaking proyekto sa kasaysayan ng kumpanya ko. Umuwi ako noong gabing iyon ng Abril. Pagod pero masaya, inaasahan ko na magse-celebrate kami, baka magluto siya ng paborito kong sinigang. Pakabuksan namin ang isang bote ng wine, inaasahan ko ang suporta na laging nagpapalakas sa akin. Pero hindi iyon ang nangyari. Pagpasok ko sa kusina, nakaupo si Cynthia sa mesa. May hawak siyang magazine ng mga bahay at lupa. May hawak siyang calculator. Hindi man lang siya tumayo para yakapin ako. Hindi man lang niya tinanong kung kumusta ako. Ang una niyang sinabi, nang hindi tumitingin sa akin, "Ramon, ibig sabihin ba nito? Kaya na nating bilhin ang mansion sa Forbes Park? Iyong may malaking pool? 400 million pesos ang asking price nila?" Natigilan ako. Hindi man lang congratulations. Hindi man lang proud ako sa iyo, Ramon. Hindi man lang niya inisip na ang proyektong ito ay magbibigay ng trabaho sa 300 tao sa loob ng 3 taon. Ang inisip niya agad ay kung ano ang mabibili ng tagumpay ko para sa kanya. Sabi ko sa kanya noon, "Cynthia, hindi pa nga nagsisimula ang proyekto. Marami pang gagawin. Permits, negosasyon, subcontractors, matagal pa ang pera." Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya, iba na ang tingin, mapagkalkula. Sabi niya, "Pero garantisado ang pera kapag pumirma ka na, di ba? Sigurado na yon." Ang usapan namin ng gabing iyon ay tumagal ng 2 oras. Pero hindi kami nag-usap bilang mag-asawa. Nagsalita siya bilang isang taong uhaw sa yaman. Inilista niya ang lahat ng gusto niyang gastusin. Ang bagong bahay sa Forbes Park, membership sa exclusive na Manila Polo Club, mga luxury cars, bakasyon sa Europe bawat taon. Napansin ko ang mga salitang gamit niya. Gusto ko, kailangan ko, dapat sa akin, hindi natin, hindi tayo, kanya. Lahat ay para sa kanya. Simula noon, palala na ng palala. Noong 2021, naging obsessed siya sa status. Kailangan daw naming maging miyembro ng Polo Club dahil nandoon ang mga Patterson, ang simpleng rest house namin sa Tagaytay na dati ay gustong-gusto niya, biglang naging nakakahiya daw. Masyado daw maliit kumpara sa rest house ng mga Johnson sa Aspen.
Nagsimula siyang magparinig. Kesyo, ang asawa daw ni Kumaring Sara, marunong daw trumoto sa babae na wala ang init ng pagsasama namin. Dahan-dahan, sobrang dahan-dahan na hindi ko namalayan. Lumipat kami ng kwarto. Ang dahilan niya, malakas daw ako humilik. Pero 23 taon na akong humihilik at noon lang siya nagreklamo. Ang mga usapan sa hapagkainan ay nagbago. Dati, pinag-uusapan namin ang mga simpleng bagay. Ngayon, puro na lang tungkol sa kung ano ang nabili ng ibang tao, kung ano ang na-achieve ng mga amigas niya, kung anong bagong Hermes bag ang meron si Sara. Binilhan si Sara ng asawa niya ng Mercedes para sa anniversary nila, sabi niya, noong nakaraang buwan habang hinihiwa ang kanyang salmon. Dahil na-appreciate daw ng lalaki ang lahat ng sakripisyo ng asawa niya. Sakripisyo? Anong sakripisyo? Ang sakripisyo ng pamumuhay sa luho habang ako ay nagtatrabaho ng 16 oras sa init ng araw. Ang sakripisyo ng pagpapaspa at pagsha-shopping habang ako ay nakikipag-usap sa mga foreman at engineer. Bigla kong naisip si Paulo, ang manugang ko. Ang pagkakaibigan nila ni Cynthia ay lalong lumalim pagkatapos ng kasal ni Sofia noong 2023. Biglang naging interesado si Cynthia sa mga batas. Nagtatanong siya ng mga hypothetical questions tungkol sa property division, tungkol sa karapatan ng asawa. Para daw sa isang kaibigan na may problema sa asawa. Nagsimula siyang tumanggap ng mga tawag sa telepono at lumalabas ng kwarto. Sabi niya, usapan daw sa book club o kaya meeting sa charity. Ilang beses kaya silang nagtawagan para pag-usapan ang pagbagsak ko. Ilan sa mga tawag na iyon ang sabuatan. Kinuha ko ulit ang cellphone ko. Pinakinggan ko ang ilang parte ng recording kanina, boses ni Paulo. Ilang buwan ko nang kinokopya ang mga dokumento niya. Tawa ni Cynthia. 25 taon ng pagpapanggap. Ngayon ko lang naintindihan, kaya pala biglang naging interesado si Cynthia sa mga financial reports ko. Kaya pala tinatanong niya kung magkano na ang valuation ng kumpanya. Kaya pala mapilit siya na dapat joint account kaming dalawa pero siya ay may hiwalay na credit card. Nagsasagawa pala siya ng reconnaissance. Habang abala ako sa pagpapatakbo ng kumpanya, habang abala ako sa pagpapalago ng imperyo na balak niyang nakawin, siya naman ay abala sa pagbibilang ng kukunin niya. Masakit isipin. Ang taong kasiping mo sa gabi, ang taong pinangakuan mo sa harap ng dambana, ay siya palang taong may hawak ng punyal sa likod mo. Pero nagkamali si Cynthia, isang malaking pagkakamali. Minaliit niya ako. Nakalimutan niya kung sino ang pinakasalan niya. Nakalimutan niya na ang lalaking ito ay nagtayo ng coal construction mula sa isang kakarag-karag na truck at hiram na tool set. Ang utak na ginamit ko para manalo sa mga bidding, para makipagnegosasyon sa mga labor unions, para solusyonan ang mga problema sa construction site, ang utak na iyon ay gising na ngayon. Akala nila naglalaro sila ng chess laban sa isang taong bulag. Si Cynthia ay gumugol ng maraming buwan para ipwesto ang mga piyesa niya. Akala niya hindi ko napapansin ang tablero. Malalaman niyang magina na mas naiintindihan ng asawa niya ang stratehiya kaysa sa inaakala nila. Tumayo ako mula sa recliner. Naglakad ako papunta sa home office ko. Dito nakatago ang 35 taon ng business records, tax returns, kontrata, titulo ng lupa, partnership agreements. Ang lahat ng bagay na akala ni Cynthia ay palihim niyang nakopya. Pero may alam ako na hindi niya alam. Ang tunay na yaman ay wala sa mga folder na yon. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-scroll sa contacts. Hinanap ko ang pangalan na kailangan ko, Marcus Webb. Ang aking accountant, ang matalik kong kaibigan, at ang nag-iisang tao na nakakaalam tungkol sa offshore arrangements na ginawa ko taon na, ang nakalilipas para sa tax optimization. Legal ito. Malinis. At higit sa lahat, protektado. Oras na para tumawag. Oras na para baguhin ang ihip ng hangin. Pinunasan ko ang huling luha sa pisngi ko. Wala na ang lungkot. Ang natira na lang ay focus. Hello Marcus, sabi ko nang sumagot siya sa kabilang linya. Ang boses ko ay matatag. Boses ng isang CEO. Boses ng isang taong handang makipagyera. Kailangan nating mag-usap. Ngayon din. Tapos na ang pagiging mabait na asawa. Tapos na ang pagiging matandang uto-uto. Simula na ng laro.
Tatlong araw na akong nagkukulong sa aking home office. Ang kwartong ito na dati ay lugar ng tahimik na pagbabasa, ngayon ay naging isang war room. Sa ibabaw ng aking mahogany desk na ako mismo ang gumawa, 15 taon na ang nakalilipas, nakalatag ang lahat. 2 laptop ang umaandar, mga papeles, bank statements, legal documents. Puno ang paligid ng mga dilaw na papel na may mga sulat kamay ko, assets, weaknesses, timeline, leverage. Nag-ahit ako ng maayos kaninang umaga. Nagsuot ako ng aking paboritong navy blue na polo. Isinuot ko rin ang salamin ko. Sabi ni Cynthia noon, nagmumukha daw akong kagalang-galang kapag suot ko ito. Nakakatawa. Mabilis palang maging stratehiya ang pagdadalamhati kapag mayroon kang 35 taon ng karanasan sa negosyo. Hindi ako lumabas ng bahay para kumprontahin sila. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagwala. Dahil alam ko, sa negosyo at sa gera, ang taong unang nagagalit ay ang taong unang natatalo. Kailangan kong maging matalino. Ang una kong tinawagan ay si Marcus Webb. Siya ang aking accountant at matalik na kaibigan. Siya lang ang nakakaalam ng tungkol sa mga offshore accounts na ginawa ko taon na ang nakalilipas. Para ito sa tax optimization. Legal ito, kumpleto sa dokumento, pero ang mahalaga, invisible ito. Hindi ito nakikita ng kahit sino na walang forensic accounting skills. Ang amateur na investigasyon ni Cynthia, walang kwenta. Ang kinopya ni Paulo na mga files, mga lumang records lang yon. Ang tunay na yaman, ang crown jewels ng aking imperyo, ay ligtas, nakatago sa paningin nila. Si Marcus ay naging mas mabilis pa sa inaasahan ko na ayos na niya ang lahat. Protektado na ang mga assets na iyon, hindi mahahawakan ni Cynthia o ni Paulo kahit isang sentimo, pero hindi lang depensa ang ginawa ko. Kailangan ko ring umatake. Kumuha ako ng pribadong investigador, si Mike Rodriguez. Magaling siya. Tahimik gumalaw. At ang impormasyong nakuha niya tungkol kay Paulo ay sapat na para magpabagsak ng isang tao. Binabasa ko ngayon ang report ni Mike at hindi ko mapigilang mapailing. Si Paulo, ang manugang kong abogado, ang lalaking laging naka-Amerikana, ang lalaking laging nagyayabang sa mga reunions. Ang totoo pala, siya ay nalulunod. Nalulunod siya sa utang. Ayon sa report, si Paulo ay may utang na 5 milyong piso, 5 million pesos. Saan nanggaling ang utang na ito? Sugal, online gambling, sabong at luho. Nakita ko ang mga credit card bills niya. Namumuhay siya na parang hari pero ang bulsa naman ay butas. Umuupa siya ng opisina sa BGC sa halagang 80,000 piso kada buwan para lang magmukhang matagumpay. Bumibili ng mga designer suits, kumakain sa mamahaling restaurant. Champagne taste on a beer budget, iyan ang tawag diyan. Pero ang mas malala, hindi lang siya baon sa utang, gumagawa na siya ng krimen. Kinuyom ko ang aking kamao habang binabasa ang susunod na pahina. Nagnanakaw siya. Binulsa niya ang pera ng mga kliyente niya. Trust fund violations. May isang kliyente siya, isang matandang balo na nanalo sa kaso. Dapat ay ibinigay na ni Paulo ang pera sa kanya noong nakaraang buwan pa. Pero wala. Nasaan ang pera? Nasa personal na account ni Paulo. Ginagamit niya para bayaran ang mga utang niya sa sugal. Estafa. Plain and simple, mayroon pa. At ito ang talagang nagpainit ng ulo ko. Bilang isang tao na galing sa construction, galit ako sa mga taong hindi nagbabayad sa mga trabahador. May utang si Paulo sa 3 subcontractors, isang tubero, isang elektrisyan at isang karpintero. Nangako siya ng bayad pero hanggang ngayon ni Singkong Duling ay wala silang natatanggap. Si Jim Morrison, may-ari ng Morrison Concrete at kaibigan ko, ay nagkumpirma nito. Sabi niya sa akin sa telepono kanina, Ramon, magaling magsalita yang si Paulo, pero puro hangin. Maraming galit sa kanya sa industriya. Nangangako ng bayad next week tapos biglang mawawala kapag singilan na. Napakasama. Ang mga taong ito ay nagtatrabaho ng marangal. May pamilya silang binubuhay. Tapos lolokohin lang ng isang abogadong tulad ni Paulo. Napatingin ako sa labas ng bintana. Si Cynthia at si Paulo. Masyado silang bilib sa sarili nila. Ang tingin nila sa akin ay isang trusting husband. Isang asawang nagtatrabaho ng mahabang oras at hindi nagtatanong tungkol sa gastos sa bahay. Ang hindi nila alam,
Ang utak na nagpalago sa coal construction mula sa wala ay gising na. Akala nila madali lang akong mapapabagsak. Hindi nila alam hawak ko na ang leeg nila. Tumunog ang telepono ko. Si Sarah Chen naman, ang aking corporate lawyer sa loob ng 12 taon. "Hello Ramon," sabi ni Sarah. Ang boses niya ay seryoso, profesional. Handa na ang asset protection documents. Tulad ng utos mo, inilipat ko na ang ownership ng business assets sa isang holding company. Kung may magtatangka mang habulin ang personal assets mo, hindi nila madadamay ang kumpanya. Tumigil siya sandali. Alam kong matalino si Sarah. "Ramon," sabi niya, "tungkol ito sa higit pa sa estate planning, hindi ba?" Napangiti ako ng mapait. "Masyado kang matalas, Sarah. 28 taon na ako sa forensic accounting at corporate law," sagot niya. "Alam ko ang amoy ng usok bago pa magkaroon ng apoy. Ito ba ay domestic threat?" "Oo," sagot ko. "Domestic variety." Hindi na siya nagtanong pa. Alam niya ang ibig sabihin noon. Alam niya na may giyera na paparating. Aayusin ko ang lahat bago magtanghali, pangako niya. Ang sino mang nagbabalak na umatake sa pera mo ay para lang humahampas sa pader na bakal. Pinaba ko ang telepono, 10:00 ng umaga. May meeting ako kay Tom Bradley, ang presidente ng First National Bank. At kumpare ko sa golf sa loob ng 15 taon. Pagpasok ko sa conference room ng bangko, amoy kape at leather. Teritoryo ko ito. Dito ako nakipag-negotiate ng 2 construction loans. Inilapag ko ang mga dokumento sa makintab na mesa. "Account security review," sabi ko kay Tom, walang paligoy-ligoy. "Kailangan kong i-verify ang lahat ng joint access points at gusto kong i-freeze ang mga ito pansamantala, pending identity confirmation." Tumaas ang kilay ni Tom. Tiningnan niya ang mga papel. "Komprehensibo ito, Ramon," sabi niya. "Lahat ng joint accounts, credit lines, pati ang automatic payment systems." "Lahat," sagot ko, matigas. "Bawat isa." "Pwede ba akong magtanong kung bakit?" tanong niya. "Hindi," sagot ko, pero nginitian ko siya. "Gaano katagal bago umepekto ang security hold?" Nagbuntong hininga si Tom. Alam niyang seryoso ako. "Sa oras na pumirma ka, automatic naman yan. Lahat ng account holders ay makakatanggap ng notification. Kailangan nilang pumunta dito sa bangko ng personal. May dalang photo ID at secondary documentation para ma-access ulit ang pera." Tinitigan ako ni Tom sa mata. Kaibigan ko siya. Nag-aalala siya. "Ramon," sabi niya ng mahina, "magdudulot ito ng malaking abala kay Cynthia. Mapapahiya siya." Sumandal ako sa upuan. Naalala ko ang tawa ni Cynthia habang tinatawag akong matandang uto-uto. Naalala ko ang plano nilang iwan akong walang-wala. "Iyon ang inaasahan ko, Tom," sagot ko. "Iyon mismo ang gusto ko." Pumirma ako sa mga dokumento. 11:47 ng umaga. 11:47 a.m. Activated na ang security holds. Tamang-tama. Dahil alam ko sa oras na ito, papasok na si Cynthia sa kanyang paboritong restaurant sa Polo Club, kasama ang kanyang mga amigas. Si Linda, si Susan, si Janet. Order sila ng mamahaling pagkain, order sila ng wine, magtatawanan sila. At pagdating ng bill, tiningnan ko ang relo ko, 12:03 ng tanghali. 12:03 p.m. Nag-vibrate ang cellphone ko, notification mula sa bangko. Transaction declined. Napangiti ako. Hindi ito ngiti ng saya. Ito ay ngiti ng isang general na nakita ang unang pagsabog sa kampo ng kalaban. Maya-maya lang, tumunog ulit ang cellphone ko. Si Cynthia. "Ramon!" Boses niya ay nanginginig. Taranta. "May problema sa mga accounts natin. Declined ang card ko. Nakakahiya. Nasa harap ako ni Linda at Susan." Pinakinggan ko ang boses niya. Wala siyang binanggit tungkol sa joint account nila ni Paulo. Wala siyang binanggit tungkol sa nawawalang 47,000 pesos na nilipat niya ng palihim. Wala siyang binanggit na kasalanan niya. Ang inaalala lang niya ay ang hiya. Dahil sa loob ng 25 taon, naging normal sa kanya ang seguridad na ibinibigay ko. Naging karapatan na niya ang pera ko. Ngayon, mararanasan niya kung ano ang pakiramdam kapag nawala ang seguridad na iyon. "Security hold," sabi ko sa telepono. Ang boses ko ay kalmado, inosente. "Mukhang seryoso yan, Cynthia. Did they say what triggered it?"
Sabi nila kailangan daw ng verification, identity check daw. Ramon, ayusin mo ito. Hindi ako makabayad ng lunch. Ang distress sa boses niya ay totoo. Hindi dahil nabuking ang plano niya, kundi dahil nasugatan ang pride niya. Tatawagan ko si Tom Bradley agad, pangako ko. Aayusin natin ang to. Binaba ko ang telepono. Pero hindi ko tinawagan si Tom. Sa halip, sumakay ako sa kotse ko. Nagmaneho ako papunta sa construction site, kung saan binubuhusan ng semento ang pundasyon ng bagong medical center. Bumaba ako ng kotse. Narinig ko ang ingay ng makina, ang sigaw ng mga trabahador, ang amoy ng semento at bakal. Ito ang mundo ko. Ito ang totoo. Pagkatapos ng 3 araw ng pakikipagbuno sa mga papel at kasinungalingan, nakahinga ako ng maluwag dito. Nag-text si Cynthia buong hapon. 1:47 p.m. Ramon, wala pa ring access? Nakakainis na ito. 2:23 p.m. Ang sekretary ni Tom sabi na sa meeting daw siya buong araw. Anong klaseng bank president yan? 3:15 p.m. Kahit ang emergency credit line natin frozen, paano ako bibili ng groceries? Bawat mensahe ay nagbibigay sa akin ng konting kasiyahan. 4:30, 4:30 p.m. Tumawag ulit si Mike, ang investigador. Sir Ramon, sabi niya, si Thompson, si Paulo. Sinubukan niyang i-access ang shared account nila ng asawa niyo 3 beses ngayong hapon. Failed lahat. Ano ang reaksyon niya? Tanong ko. Galit na galit, tawa ni Mike. Nagsisisigaw sa telepono. Tinakot ang teller na idedemanda daw ang bangko. Classic na asal ng mayabang na abogado na naubusan ng bala. May ginawa pa ba siya? Oo, sinubukan niyang mag-withdraw sa trust account. Yung education fund ng anak niyo na si Sofia na siya ang nagmamanage, frozen din niyon tulad ng utos niyo. Napabuntong hininga ako. Pati ba naman ang pondo para sa magiging apo ko sana gagalawin niya? Walang hiya talaga. 6:00 ng gabi, 6:00 p.m. Nasa bahay na ako, nakaupo ulit sa opisina ko. Tinitingnan ko ang battlefield. Lahat ng shared accounts, frozen. Lahat ng joint credit lines, suspended. Lahat ng automatic payment systems, kailangan ng authorization ko. Ang access ni Cynthia sa yaman na inipon ko ng 25 years. Ngayon, ang pera na lang niya ay kung anuman ang barya sa pitaka niya. Lahat ng ito ay legal. Proteksyon ng asawa habang inaayos ang estate planning. Walang makakapagsabi na mali ako, pero alam ko at alam ni na Cynthia at Paulo kung ano ang ibig sabihin nito. Ang lalaking balak nilang tambangan at nakawan ay hindi na nagdedepensa, umatake na ako. At ito ay simula pa lamang. Hinintay ko ang pagtunog ng telepono. Alam kong tatawag sila. Alam kong magpupulong sila ngayong gabi. Magpapanik sila. Dahil bukas ko ibabagsak ang totoong bomba. Humanda ka, Paulo. Dahil ang matandang uto-uto na niloko mo ay handa ng maningil ng utang at hindi lang pera ang sisingilin ko sa iyo, pati ang kinabukasan mo. 2:00 ng tanghali. Nakatitig ako sa orasan sa dingding ng aking opisina. Ang bawat tik ng relo ay parang tunog ng martilyo. Tik. Alam ko kung nasaan ang asawa ko ngayon. Kabisado ko ang schedule niya. Tuwing Martes, nasa Manila Polo Club siya. Ito ang teritoryo ng mga mayayaman. Ang lugar kung saan ang halaga ng tao ay sinusukat sa ganda ng suot niyang damit at sa dami ng alahas sa leeg. Kasama niya ngayon ang kanyang mga amigas. Ang kanyang mga kumare. Si Linda, kilala ko ang mga babaeng ito. Sa harap mo, puro silang ngiti, puro beso-beso, puro papuri. Ang ganda naman ng bag mo, Cynthia. Ang bata mong tingnan ngayon, Mare. Pero sa likod mo, sila ang unang huhusga sa iyo. Sila ang unang magkakalat ng chismis kapag nadapa ka. Alam ni Cynthia yan, kaya nga ginagawa niya ang lahat para maging perpekto sa paningin nila. Ang tingin ng ibang tao, iyon ang hangin na hinihinga ni Cynthia. At ngayon, puputulin ko ang hangin na iyon. Kanina lang, galing ako sa bangko. Kinausap ko si Tom Bradley. Ibinaba ko ang utos na parang isang hatol ng kamatayan sa social life ng asawa ko. I-freeze lahat, sabi ko, at ginawa nila. Ngayon, ini-imagine ko ang eksena sa Polo Club. Nakikita ko si Cynthia. Nakaupo sa paborito nilang pwesto malapit sa bintana na tanaw ang malawak na damuhan. Siguradong umorder sila ng steak o kaya ay ang special na kare-kare ng club.
Umiinom sila ng mamahaling wine. Nagtatawanan sila. Siguro pinag-uusapan nila ang mga asawa nila. Siguro nagyayabang si Cynthia tungkol sa bagong proyektong nakuha namin. O baka pinag-uusapan nila ang susunod nilang bakasyon sa Europe. Tapos, dumating ang bill. Dahil kilala ko si Cynthia, alam kong siya ang magpipresentang magbayad. Gusto niyang magpakitang gilas. Gusto niyang ipakita na marami kaming pera. Ako na, sasabihin niya habang inaabot ang kanyang platinum credit card. Treat ko na ito, girls. Iniabot niya ang card sa waiter. Kampante, pero pagbalik ng waiter, iba na ang aura. Nakikita ko sa isip ko ang mukha ng waiter. Medyo nahihiya. Lalapit ito kay Cynthia ng pabulong. Ayaw iparinig sa iba. Pero sa lamesa ng mga chismosa, ang bulong ay parang sigaw. Ma'am, sasabihin ng waiter, pasensya na po. Declined po ang card nyo. Declined. Pero para kay Cynthia, ito ay sampal. Anong declined? Magtataas ng boses si Cynthia. Imposible kiyan. Platinum card kiyan. Ang limit niyan ay 1,000,000. Subukan mo ulit. Baka madumi lang ang chip. Kukunin ulit ng waiter. Susubukan ulit sa machine. Doon na magsisimula ang bulungan. Magtitinginan sina Linda at Susan. Ang mga ngiti nila ay mapapalitan ng lihim na pagtatanong. May problema ba, Cynthia? Tatanungin ni Janet na may halong pekeng pag-aalala. Gusto mo bang ako na muna ang magbayad? Ang alok na yon ay parang asido sa balat ni Cynthia. Ang hayaan ang ibang tao na magbayad para sa kanya. Sa harap ng mga kaibigan niya, nakakahiya, sobrang nakakahiya. Walang utang na loob na mabubuo dito, kundi puro hiya. Susubukan niya ang ibang card, ang visa. Ang pawis sa noo niya ay hindi dahil sa init, kundi dahil sa takot. Takot na mahulog ang maskara na suot niya ng 25 taon. Tumunog ang telepono ko 12:30. Huminga ako ng malalim. Kailangan kong umarte. Kailangan kong maging si Ramon na walang alam. Si Ramon na matandang uto-uto. Sinagot ko ang tawag. Hello, mahal? Napatawag ka? Kumusta ang lunch nyo? Ramon? Ang boses niya ay matinis. Halos mabasag ang eardrum ko, pero hindi ito boses ng galit. Boses ito ng panic. Boses ng isang taong nalulunod. Ramon, may problema sa bangko. Nasa Polo Club ako ngayon. Kasama ko sina Linda. Heto kami. Tapos na kumain at hindi gumagana ang mga cards ko. Lahat, Ramon, lahat. Ha? Sagot ko. Hindi sira ang machine, sigaw niya. Yung card ni Susan gumana kanina noong umorder siya ng dessert. Yung sa akin lang ang ayaw. Ramon, security hold daw ang sabi ng bangko nung tumawag ako. Anong nangyayari? Security hold. Narinig ko ang panginginig sa boses niya. Nakakahiya, Ramon, sabi niya, at parang maiiyak na siya. Nakatunga nga ako dito. Pinagtitinginan na ako ng mga waiter. Sina Linda, nagbubulungan na. Pakiusap, tawagan mo si Tom Bradley ngayon din. Ayusin mo to. Sandali lang, Cynthia, sabi ko. Huwag kang magpanik. Baka system maintenance lang ang bangko. Alam mo naman ang teknolohiya ngayon, minsan nagloloko, minsan offline. Offline? Halos pasigaw na siya. Ramon, mukha akong tanga dito. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi mo ito aayusin sa loob ng 5 minuto, hindi ko alam ang gagawin ko. Sige, pagpapatahan ko sa kanya. Tatawagan ko si Tom, tatanungin ko kung anong nangyari, baka may verification lang na kailangan. Umuwi ka na lang muna, ako na ang bahala. Umuwi? Paano ako uuwi hindi ko nga mabayaran ng bill? Kailangan kong manghiram kay Linda? Ramon, mangungutang ako kay Linda. Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin yon? Napapikit ako. Para sa isang tulad ni Cynthia, ang mangutang sa kaibigan para pambayad ng pagkain ay mas masahol pa sa kamatayan. Masisira ang imahe niya. Magiging pulutan siya ng chismis sa buong linggo, sasabihin nila. Naku, alam niyo ba si Cynthia? Declined ang card. Baka naghihirap na ang construction firm ni Ramon. Iyon ang kinakatakutan niya, ang mawala ang kanyang trono. Pasensya na, mahal, sabi ko. Ang salitang mahal ay mapait sa dila ko. Gagawin ko ang lahat. Hayaan mo, aayusin natin to. Pinaba ko ang telepono. Hindi ko tinawagan si Tom. Ibinalik ko ang telepono sa bulsa ko at sumandal ako sa upuan ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 araw, nakaramdam ako ng konting gaan. Cynthia, ito ay tikim pa lang.
Sa loob ng maraming taon, ginamit mo ang pera ko para bumili ng respeto ng ibang tao. Ginamit mo ang pera ko para maging donya. Ginamit mo ang pera ko para tapakan ako at tawaging tanga sa likod ko. Ngayon, naramdaman mo na kung ano ang pakiramdam ng walang sandata. Ang pera ay kapangyarihan, totoo yon. Pero ang pera ay akin. Ako ang nagtrabaho para diyan. Ako ang nagkapalyo para diyan. At ngayong tinanggal ko na ang suporta ko, makikita natin kung sino ka talaga. Kung tatanggalin ang mga alahas, ang mga designer bags, at ang mga credit cards, ano ang matitira kay Cynthia? Wala. Isang babaeng takot na takot sa sasabihin ng iba. Biglang pumasok sa isip ko si Paulo, ang magaling kong manugang. Kung nagkakagulo na si Cynthia dahil sa hiya, ano naman kaya ang nararamdaman ni Paulo ngayon? Siguradong sinusubukan na rin niyang galawin ang mga account. Siguradong natataranta na rin siya. Pero iba si Paulo. Abogado siya. Mas mapanganib siya. Kapag ang isang hayop ay nasusukol, lalo itong nagiging mabangis, lalo itong nangangagat. Alam kong hindi sila titigil. Alam kong pag-uwi ni Cynthia, magsusumbong siya kay Paulo. At si Paulo gamit ang kanyang katalinuhan sa batas ay mag-iisip ng ganti. Hihintayin ko sila dahil ang ginawa ko ngayon sa Polo Club, babala pa lang yon. Isang maliit na paalala na sa pamilyang ito, ako ang haligi. At kapag gumuho ang haligi, babagsak ang buong bahay sa ulo niyo. Tumayo ako at naglakad papunta sa bintana. Nakikita ko ang mga empleyado ko sa labas. Nagbubuhat ng semento, naghahalo ng graba. Sila ang mga totoong tao. Sila ang may dignidad. Kahit madumi ang kamay nila, malinis ang pera nila. Si Cynthia, malinis ang kamay, pero napakadumi ng budhi. Umuwi ka na, Cynthia, pulong ko sa hangin. Umuwi ka na para harapin ang katotohanan. Dahil pag-uwi mo, hindi na ang dating Ramon ang madatnan mo. Ang Ramon na naghihintay sa iyo ay hindi na ang asawang nagbubulag-bulagan. Ang Ramon na naghihintay sa iyo ay ang taong magtuturo sa iyo ng leksyon na hinding-hindi mo makakalimutan. Mabilis kumalat ang balita. Sa maliit na mundo ng mga mayayaman sa Manila, ang chismis ay mas mabilis pa sa internet. Alam na ng lahat na ang credit card ni Cynthia ay na-decline. Alam na ng lahat na may problema sa pamilya Cole. Pero hindi ko inasahan kung gaano kabilis gumalaw ang mga daga kapag nasusunog na ang barko. Miyerkules ng gabi. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Ataybres Sarachen, ang abogado ko. Ramon, sabi niya, ang boses niya ay mababa, seryoso. Natanggap ko na ang notice, nag-file sila ng motion, emergency petition. Napahigpit ang hawak ko sa telepono. Anong klaseng petition, Sarah? Tanong ko. Temporary protection order, sagot niya, at request for immediate spousal support. Ramon, ginamit nila ang batas, ginamit nila ang RA 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Nanlamig ako. RA 9262. Ito ang batas na ginawa para protektahan ang mga inaapi, para sa mga babaeng binubugbog, para sa mga babaeng tinatakot. At ngayon, ginagamit ito ng asawa ko at manugang ko laban sa akin. Ano ang akusasyon? Tanong ko kahit na parang alam ko na ang sagot. Economic abuse, sabi ni Sarah. Inakusahan kanila ng panggigipit sa pera. Sabi sa affidavit ni Cynthia, kinokontrol mo daw ang lahat ng finances para manipulabin siya. Sabi niya, tinatakot mo daw siya na iiwan siyang walang-wala kapag hindi siya sumunod sa gusto mo. Sabi pa dito, psychological violence daw ang ginagawa mo. Psychological violence. Ako na nagbigay ng lahat. Ako na hindi kailanman nagtaas ng boses sa kanya. Ako na nagtrabaho hanggang magkalyo ang kamay para lang mabili niya ang mga gusto niya. Ngayon ako pa ang marahas. Magkano ang hinihingi nila ay tanong ko. Kailangan kong malaman kung gaano kalaki ang kasakiman nila. Bumuntong hininga si Sarah. Hinihingi nila ang agarang access sa funds at humihingi sila ng monthly support, allowance. Magkano? Iulit ko. 300,000 piso, sagot ni Sarah. Kada buwan, 300,000 pesos. 300,000, napatawa ako ng mapait. Isang tawa na walang halong saya. 300,000 isang buwan. Iyan ang sweldo ng isang executive sa Makati sa loob ng 3 buwan. Iyan ang halaga ng pagpapakain sa isang buong barangay.
At gusto ni Cynthia na ibigay ko yan sa kanya buwan-buwan para sa ano? Para ipang shopping, para ipang spa. Habang ang asawa niya ay inaakusahan niya ng pang-aabuso. Ramon, dagdag ni Sarah, may isa pa at ito ang sa tingin ko ay pinakadelikado sa lahat. Ano yon? Nabanggit sa petition na mayroon silang expert witness, isang profesional na magpapatunay na ikaw ay may paranoid tendencies at controlling behavior. Kumabog ang dibdib ko. Expert witness? Sino naman ang kukuhain nila? Wala akong psychiatrist. Wala akong record sa mental hospital. Ako? Sino, Sarah? Tumahimik si Sarah sa kabilang linya, parang ayaw niyang sabihin. Parang nasasaktan din siya para sa akin. Sarah, sino? Ang anak mo, Ramon, bulong niya. Si Sofia. Parang gumuho ang mundo ko. Si Sofia, ang aking unika hiha, ang nag-iisang anak ko. Ang batang binuhat ko noong ipinanganak siya. Ang batang tinuruan kong magbisikleta. Ang batang iniyakan ko noong nag-graduate siya ng psychology. Isa siyang lisensyadong psychologist ngayon. May sariling klinika, respetado, at balak nilang gamitin siya. Balak nilang gamitin ang sarili kong anak para ideklara akong baliw, para sabihing ako ay masamang tao. Ibinaba ko ang telepono. Hindi ko na kaya. Umupo ako sa dilim ng aking opisina. Paulo, napakawalang hiya mo. Alam kong ideya ito ni Paulo. Si Cynthia, kahit sakim siya, hindi siya ganito katalino, hindi siya ganito kademonyo. Si Paulo ang abogado. Si Paulo ang nakakaalam kung paano paikutin ang batas. Si Paulo ang nakakaalam na ang testimonya ng isang anak, lalo na kung isa itong eksperto sa psychology, ay sapat na para ibaon ako sa hukay. Nai-imagine ko ang usapan nila. Nai-imagine ko sila sa opisina ni Paulo. Nagkakagulo, panic mode. Ma, sasabihin ni Paulo habang pinapawisan, wala na tayong pera, frozen lahat. Kailangan natin ng pambayad sa utang ko, kailangan natin ng cash. Anong gagawin natin? Tatanungin ni Cynthia. Hindi ako mabubuhay ng walang pera. At doon ilalatag ni Paulo ang huling baraha nila, ang alas. Gamitin natin si Sofia, sasabihin niya. Si Sofia? Oo ma, psychologist siya. Kapag sinabi niya sa korte na si Ramon ay nagpapakita ng signs ng mental instability, na si Ramon ay nagiging paranoid, maniniwala ang judge. Anak siya doktor siya. Sino ang hindi maniniwala sa kanya? Pero papayag ba siya? Ako ang bahala, sasabihin ni Paulo. Asawa ko siya. Alam ko kung paano siya kausapin. Sasabihin natin na nag-aalala lang tayo kay Daddy. Sasabihin natin na kailangan ni Daddy ng tulong, na ang pag-freeze niya ng accounts ay senyales na nawawala na siya sa sarili. Napakadumi, napakasakit. Balak nilang manipulahin ang anak ko. Balak nilang gamitin ang pagmamahal ni Sofia sa akin para sirain ako. Balak nilang baliktarin ang katotohanan. Gusto nilang palabasin na ang pag-iingat ko sa pera ay sakit sa utak. Gusto nilang palabasin na ang pagtatanggol ko sa sarili ko ay pang-aabuso. Tumayo ako, naglakad ako papunta sa bintana. Sa labas, madilim na, tahimik ang gabi. Pero sa loob ng dibdib ko, may bagyo. Akala nila masusukol nila ako gamit ang anak ko? Akala nila, dahil mahal ko si Sofia, ay bibigay na ako? Napipirmahan ko na ang tseke para lang hindi madamay ang anak ko? Nagkakamali sila. Hindi ko hahayaang gamitin nila si Sofia. Hindi ko hahayaang sirain nila ang pangalan ng anak ko dahil kapag ginawa ni Sofia iyon, kapag tumestigo siya laban sa akin ng walang basehan, masisira din ang lisensya niya. Masisira ang kredibilidad niya bilang doktor. Handang isakripisyo ni Paulo, pati ang karir ng asawa niya para lang sa pera. Anong klaseng lalaki iyon? Anong klaseng ama ng tahanan iyon? Wala siyang kwenta. Kinuha ko ang susi ng kotse ko. Hindi na ako pwedeng maghintay dito. Hindi na ako pwedeng magtago sa likod ng mga abogado at bangko. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong unahan sila bago pa nila malaso ng utak ng anak ko. Bago pa nila tuluyang mabilog ang ulo ni Sofia, kailangan kong makausap ang anak ko. Hindi bilang isang negosyante. Hindi bilang isang kliyente, kundi bilang isang ama. Isang ama na nanganganib na mawala ng lahat. Hindi lang ng pera, kundi ng nag-iisang tao na mahalaga pa sa kanya sa mundong ito. Lumabas ako ng bahay, ang hangin sa gabi ay malamig, pero hindi ko nararamdaman ang lamig. Ang nararamdaman ko lang ay ang init ng determinasyon.
Paulo, Cynthia. Tinawag niyo akong matandang uto-uto. Akala niyo ba ang pagmamahal ko sa pamilya ay kahinaan ko? Oo, mahal ko kayo noon. Ibinigay ko ang lahat. Pero ngayon, ang pagmamahal ko kay Sofia ang magiging sandata ko. Ililigtas ko ang anak ko mula sa inyo. Kahit ang kapalit nito ay ang pagwasak ko sa inyong dalawa. Pinaandar ko ang makina ng Honda. Pupunta ako kay Sofia at dala ko ang katotohanan. Dala ko ang boses nyo, ang recording. Kung gusto nyo ng giyera, ibibigay ko sa inyo ang giyera. Pero huwag na huwag niyong idadamay ang anak ko sa kasakiman nyo. Dahil kapag narinig ni Sofia ang totoo, kapag narinig niya kung paano niyo siya tinawag na tool or kasangkapan, kayo ang matatakot sa kanya. Dahil si Sofia, anak ko siya, dugo ko siya. Maaring tahimik siya, maaring mabait siya, pero nasa dugo niya ang dugo ng isang fighter, ang dugo ng isang Ramon Cole. At sa oras na malaman niya ang totoo, maghanda kayo. Dahil tapos na ang mga araw ng pagpapanggap. Bukas malalaman natin kung sino ang tunay na baliw at kung sino ang tunay na kriminal. Nagmaneho ako papalayo. Ang bawat poste ng ilaw na nadadaanan ko ay parang nagbibigay liwanag sa desisyon ko. Tama na, sobra na. 300,000? Wala kayong makukuha. Kahit 5, 2 araw. 2 araw na ang nakalipas mula noong nagsimula ang gulo. 2 araw na puno ng akusasyon at banta. Nasa opisina ako ngayon ng Cole Construction, ang aking santuwaryo. Dito sa loob ng 4 na sulok na ito, ako ang hari. Dito ang mga pundasyon ay matibay, ang bakal ay totoo, ang semento ay tapat. Hindi katulad ng pamilya ko na gawa sa kasinungalingan. Dumating si Sofia, ang anak ko. Pumasok siya sa opisina ko ng walang katok. Ang lakad niya ay mabilis, formal. Iba ang aura niya ngayon. Hindi siya ang Sofia na anak ko na laging yumayakap sa akin. Ang nakikita ko ngayon ay si Dr. Sofia Thompson, ang lisensyadong psychologist. Umupo siya sa silya sa harap ng mesa ko. Hindi siya ngumiti. Ang mga mata niya ay mapanuri. Tinitingnan niya ako na parang isa akong pasyente na kailangang gamutin o mas masahol pa, isang baliw na kailangang suriin. Dad, panimula niya. Ang boses niya ay kalmado, neutral. Iyan ang boses na ginagamit niya sa mga pasyente niya kapag may krisis. Kailangan nating mag-usap tungkol sa nangyayari sa inyo ni Mami. Hindi ako sumagot. Hinayaan ko siyang magsalita. Gusto kong marinig kung ano ang nilason sa isip niya. Dad, patuloy niya. Nag-aalala ako, sabi ni Mami, nagiging controlling ka na daw. Sabi niya, may financial abuse na nangyayari. At sabi ni Paulo, nagpapakita ka raw ng signs ng paranoia. Paranoia. Masakit marinig ang salitang iyan galing sa sarili mong anak. Nandito ako para intindihin ka, Dad, sabi niya. Bilang psychologist at bilang anak, gusto kong malaman ang side mo. Bakit mo ito ginagawa? Bakit mo sila pinapahirapan? May problema ba? Pwede kitang tulungan. Tinitigan ko ang anak ko. Nakikita ko ang pagod sa mga mata niya. Alam kong mahal niya ang nanay niya. Alam kong mahal niya ang asawa niya. At alam kong nahihirapan siya ngayon dahil naipit siya sa gitna. Si Cynthia at Paulo. Ginamit nila ang propesyon ng anak ko laban sa akin. Gusto nilang gamitin ang pagiging doktor ni Sofia para patunayan na ako ay siraulo. Huminga ako ng malalim. Sofia, sabi ko, ang boses ko ay mahina, malumanay. Ano ang sinabi nila sa iyo? Nabigla na lang akong nagbago? Nabigla na lang akong naging madamot? Oo, Dad, sagot niya. Sabi ni Mommy, wala naman daw rason. Bigla mo na lang daw silang tinanggalan ng karapatan sa pera. At naniniwala ka ba sa kanila? Tanong ko. Tumigil siya sandali. Nag-isip. Dad, kilala kita, sabi niya. Mabait ka. Mapagbigay, kaya nga nakakapagtaka. Ang behavior na ito, hindi ito ikaw. Kaya nag-aalala ako baka may medical condition ka or baka stress. Napangiti ako ng mapait. Ang galing talaga ni Paulo. Nagawa niyang baliktarin ang sitwasyon. Ang pagtatanggol ko sa sarili ko ay pinalabas niyang sakit sa utak. Sofia, sabi ko habang inaabot ang cellphone ko sa ibabaw ng mesa. Hindi ako makikipagtalo sa iyo. Hindi ko ipagtatanggol ang sarili ko gamit ang mga salita dahil alam ko, mas maniniwala ka sa ebidensya. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Kumunot ang noo niya. Gusto kong pakinggan mo ito, sabi ko.
Bago mo ako husgahan, bago mo ako bigyan ng diagnosis, pakinggan mo muna ito. Pinindot ko ang play button. Ang katahimikan ng opisina ay binasag ng boses ni Cynthia. Kapag pumirma na ang matandang uto-uto na yon, sa atin na ang lahat. Nakita ko ang reaksyon ni Sofia, nanlaki ang mga mata niya. Natigilan siya, pero hindi ko pinatay ang recording. Hinayaan ko itong tumuloy. Narinig niya ang boses ng asawa niya, ang boses ni Paulo. Ang timeline natin ay perpekto. File sa June, irreconcilable differences. Hati kayo sa lahat, ma, plus spousal support for life. Narinig niya ang tawa ng nanay niya, 25 taon ng pagpapanggap na devoted wife. Diyos ko, naniniwala talaga siya na mahal ko siya. Tiningnan ko si Sofia. Ang maskara ng pagiging Dr. Thompson ay unti-unting nababasag. Ang profesional na postura niya ay nawawala. Ang mga kamay niya na nakapatong sa tuhod ay naging kamao. Mahigpit na mahigpit. Namumuti ang mga buko ng daliri niya. Narinig niya ang mga plano nila, ang pagbebenta ng mga lupa, ang paglilipat ng pera. At tapos, dumating ang parte na pinakamasakit para sa kanya. Narinig niya ang pangalan niya. Sa recording, nagsalita si Paulo. Gamitin natin si Sofia. Psychologist siya. Kapag sinabi niya sa korte na may mental problem si Ramon, maniniwala ang judge. Gamitin natin ang kredibilidad niya. At ang sagot ni Cynthia, magandang ideya yan, hindi siya tatanggi sa akin. Anak ko siya. Katahimikan. Natapos ang recording. Ang opisina ay nabalot ng katahimikan na mas mabigat pa sa semento. Hindi ako nagsalita. Hindi ko kailangang magsalita. Tumingin si Sofia sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng luha. Wala na ang doktor. Ang nasa harap ko ngayon ay ang maliit na batang babae na nasaktan ng sobra. Dad, ang boses niya ay basag. Halos hindi lumabas ang salita. Kailan mo nakuha to? 6 na araw na ang nakalipas, sagot ko. Narinig ko sila sa bahay niyo nung sinabi mong nasa trabaho ka. Nasa bahay namin? Tanong niya. Nandoon si Mami? Oo, nandoon sila. Nagtatawanan, nagpaplano. Habang ikaw ay nagtatrabaho, ang asawa mo at ang nanay mo ay nasa bahay mo. Pinag-uusapan kung paano ako sisirain at kung paano ka gagamitin. Yumuko si Sofia. Narinig ko ang hikbi niya, ang balikat niya ay yumuyog-yog. Masakit. Sobrang sakit makita ang anak mong umiiyak. Bilang ama gusto ko siyang yakapin. Gusto kong sabihin na magiging okay ang lahat. Pero hindi ko pwedeng gawin yon ngayon. Kailangan niyang maramdaman ang sakit. Kailangan niyang harapin ang katotohanan. Gusto nila akong gamitin, bulong ni Sofia. Parang kinakausap niya ang sarili niya. Gusto nilang gamitin ang lisensya ko, ang profession ko, para sirain ka. Tumingala siya sa akin. Tumutulo ang luha sa pisngi niya. Dad, pinapunta nila ako dito para i-evaluate ka. Sabi ni Paulo, tingnan ko daw kung may signs ka ng dementia o paranoia. Sabi niya, para daw sa safety mo. Napailing siya. Puno ng pandiri ang mukha niya. Niloloko nila ako. Niloloko ako ng sarili kong asawa. Niloloko ako ng sarili kong ina. Ito ang sandali ng katotohanan. Ang turning point. Tumayo si Sofia. Pinunasan niya ang luha niya gamit ang likod ng palad niya. Isang galaw na ginagawa niya noong bata pa siya kapag nadadapa siya at ayaw niyang magpabuhat. Bumalik ang tapang sa mga mata niya, pero hindi ito tapang ng isang doktor. Ito ay tapang ng isang babaeng niloko at handang lumaban. Dad, sabi niya, ang boses niya ay matatag na. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako na naniwala ako sa kanila kahit saglit. Patawarin mo ako na kinu-question kita. Wala kang kasalanan, anak, sabi ko. Biktima ka rin dito. Biktima tayong dalawa. Hindi, iling niya. Hindi ako magiging biktima. Hindi ako papayag. Huminga siya ng malalim. Dad, tinatanong mo kung kanino ako kakampi? Tinitigan niya ako sa mata. Piliin ko ang totoo, pipiliin ko ang katarungan, at pipiliin ko ang ama na hindi ako tinuring na kasangkapan. Nakahinga ako ng maluwag. Parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Salamat sa Diyos, salamat, at hindi nila nakuha ang anak ko. Anong gagawin mo ngayon? Tanong ko. Naglakad siya papunta sa pinto. Huminto siya sandali at lumingon sa akin. Uuwi ako, sabi niya. Kakausapin ko si Paulo. Gusto mo bang samahan kita? Tanong ko.
Nag-aalala ako, baka kung anong gawin ni Paulo. Hindi, sagot niya, matigas. Kaya ko to, ako ang tatapos nito. Ang kasal na ito, ang pamilyang ito na akala ko totoo, tapos na. Nakita ko ang apoy sa mga mata niya, ang parehong apoy na nasa mga mata ko noong narinig ko ang recording. Tugo ko nga siya, anak ko nga siya. Dad, dagdag niya, kung kailangan mong tumestigo ako sa korte laban kay Mami, gagawin ko. Sasabihin ko ang totoo, sasabihin ko na minanipula nila ako. Tumango ako. Salamat anak, lumabas siya ng opisina. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang tunog ng isang hatol. Umalis siya hindi bilang isang psychologist na nalilito, umalis siya bilang isang babaeng may mission. Nai-imagine ko ang mangyayari pag uwi niya. Nai-imagine ko si Paulo, nakahiga sa sofa, umiinom ng alak, kampante. Iniisip niya na nagtagumpay na siya. Iniisip niya na napaniwala na ni Sofia ang baliw na ama. Hindi niya alam ang bagyo ay parating na. At ang bagyong iyon ay may pangalang Sofia. Umupo ako ulit sa silya ko. Tumingin ako sa bintana. Tapos na ang paghihirap ko. Alam ko na ngayon na hindi ako nag-iisa. Nawala man sa akin ang asawa ko, nanatili naman sa akin ang anak ko. At sa huli, iyon lang naman ang mahalaga. Cynthia, Paulo, akala nyo nakuha nyo na ang lahat, pero ngayong gabi malalaman nyo na ang pinakamalaking pagkakamali nyo ay hindi ang paghamon sa akin. Ang pinakamalaking pagkakamali nyo ay ang pag-aakalang ang anak ko ay katulad niyo. Mali kayo. Si Sofia ay anak ni Ramon Cole, at kami, hindi kami nagpapatalo. Hinintay ko ang paglipas ng oras. Alam kong maya-maya lang tutunog na naman ang telepono ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi na iyon tawag ng pananakot. Iyon ay tawag ng pagsuko. Dahil sa sandaling harapin ni Sofia si Paulo, sa sandaling marinig ni Paulo na alam na ni Sofia ang lahat, tapos na ang laro. Checkmate. Doi jay la noy dung chung 8, Juok Viet Huan Tuan Bang Tieng Filipino Tagalog. Toi jan trian kai noy dung nai voijo daiva chieu sau kan thiet, kwang 1,000 su, tap trong vau sukich tin kwa fientoa sut huang fangai gad giwa vokish kwan gori vova pang chong tape kwang goi chong. Van fong juok toi u hoa chog yong jok, ai ngat ngirorang, kao ngangon, kiao kamsukwa mangjam, mausak van hoa Philippines, suton trong toaan, luathan kwa wadan hdu. Kabanata 8, ang hukuman ng katotohanan mayo auno. Hindi ko makakalimutan ang petsang ito. Araw ng mga manggagawa, Labor Day. Pero para sa akin, ito ang araw ng paghatol. Nasa loob kami ng Davenport County Courthouse. O mas tamang sabihin, sa sala ng hukuman para sa pamilya. Ang hangin sa loob ay malamig, sobrang lamig. Amoy luma ang mga kahoy na dingding, amoy papel at batas. Tahimik ang lahat, pero ang kabog ng dibdib ko ay parang tambol. Nakaupo ako sa tabi ng abogado ko na si Sarah. Suot ko ang aking pinakamagandang barong Tagalog. Gusto kong ipakita sa korte at sa Diyos na ako ay rumespeto sa batas, na ako ay malinis. Sa kabilang mesa, nandoon siya. Si Cynthia. Kung nakita niyo siya noong araw na iyon, hindi niyo siya makikilala. Nasaan na ang Cynthia na laging naka-designer dress? Nasaan na ang Cynthia na laging puno ng alahas ang leeg at braso? Nasaan na ang Cynthia na laging naka-makeup ng makapal? Wala siya doon. Ang nasa harap ng hukuman ay isang ibang babae. Nakasuot siya ng simpleng puting bestida. Walang alahas kahit isa. Ang buhok niya ay nakatali ng simple. Walang makeup. Mukha siyang maputla. Mukha siyang pagod. Mukha siyang kawawa. Ang galing, napakagaling. Talagang pinaghandaan niya ang role na ito, ang role ng inaaping asawa. Kung nasa teleserye kami, siguradong mananalo siya ng Best Actress. Pumasok si Judge Patricia Hendricks, tumayo ang lahat. Si Judge Hendricks ay kilala sa pagiging istrikto. Matapang, walang sinasanto. Nakita na niya ang lahat ng klase ng kasinungalingan ng mag-asawa, hindi siya madaling maloko. Nagsimula ang pagdinig. Unang nagsalita ang abogado ni Cynthia na si Attorney Linda, isang kilalang abogado na magaling sa scorched earth tactics o yung tipong wawasakin ang kalaban. Tinawag niya si Cynthia sa witness stand.
Dahan-dahang naglakad si Cynthia. Parang hirap na hirap, parang takot na takot. Umupo siya at sumumpa sa Biblia. Mrs. Cole, tanong ni Ate Sir Linda, maaari mo bang sabihin sa korte kung bakit ka humihingi ng temporary protection order at tagarang suporta? Huminga ng malalim si Cynthia. Naglabas siya ng panyo, pinunasan ng matang walang luha. Your Honor, simula niya, ang boses niya ay nanginginig. Natatakot po ako. Sa loob ng maraming buwan, kinokontrol ng asawa ko ang buhay ko. Ang pera namin, ang galaw ko. Tumingin siya sa akin. At sa sandaling iyon, nakita ko ang takot sa mga mata niya, pero hindi takot sa akin, takot na mabuko. Noong nakaraang linggo, patuloy niya, at nagsimula na siyang humikbi. Bigla na lang niyang pinutol ang lahat ng accounts. Wala akong pambili ng pagkain, wala akong pambayad sa kuryente. Your Honor, gutom na ako. Ginagawa niya ito para parusahan ako, para takutin ako. Napakuyom ang kamao ko sa ilalim ng mesa. Gutom? Ang babaeng kumakain ng steak sa Polo Club ay gutom? Ang babaeng may wardrobe na mas mahal pa sa bahay ng iba ay gutom? Sinungaling. Napakasinungaling. Nagpatuloy siya sa pagkukwento. Bawat salita ay isang pako sa kabaong ng aming pagsasama. Sinabi niyang tinatakot ko daw siya. Sinabi niyang mayabang daw ako. Sinabi niyang ginagamit ko ang pera para manipulahin siya. Tumingin si Judge Hendricks sa kanya. Nakikinig. Tumatango. Sa isip ko, nagdasal ako. Diyos ko, huwag niyo pong hayaang manalo ang kasamaan. Huwag niyo pong hayaang mabulag ang hustisya. Natapos ang testimonya ni Cynthia. Umiiyak siya habang bumabalik sa upuan niya. Inabutan siya ng tubig ni Ate Linda. Mukhang kampante sila. Mukhang sa tingin nila, nakuha na nila ang simpatya ng korte. Tumingin si Judge Hendricks sa abogado ko. Counselor, sabi ng judge, gusto ba ng kliyente mo na sumagot? Tumayo si Sarah, kalmado. Walang halong kaba. Opo, Your Honor, sagot ni Sarah. Mayroon kaming ebidensya na magpapatunay na ang mga sinabi ni Mrs. Cole ay hindi lamang kasinungalingan. Ito ay bahagi ng isang malaking sabuatan, isang conspiracy para lokohin ang aking kliyente at ang korteng ito. Kumunot ang noo ng judge. Mabigat na akusasyon yan, attorney. Mayroon kaming audio recording, Your Honor, sabi ni Sarah. Isang recording ng pag-uusap ni Mrs. Cole at ng kanyang manugang na si Paulo Thompson. 6 na linggo na ang nakakaraan. Nakita ko ang mukha ni Cynthia. Namutla siya, parang papel. Napatingin siya sa abogado niya. Si Ate Linda ay mukhang naguluhan. Anong recording? Bulong niya kay Cynthia. Bakit hindi ko alam to? Pero huli na ang lahat. I-play ang recording, utos ng judge. Ikinabit ni Sarah ang kanyang cellphone sa audio system ng korte. Ang katahimikan ng kwarto ay binasag ng pamilyar na boses. Kapag pumirma na ang matandang uto-uto, na yon sa atin na ang lahat. Boses ni Cynthia, malinaw, malutong, may halong tawa, umalingaw-ngaw ang boses sa buong courtroom. Nakita ko ang reaksyon ng mga tao. Ang court stenographer ay napatigil sa pagtatype. Ang bailiff ay napatingin sa speaker. Si Judge Hendricks ay sumandal sa upuan niya. Ang mga mata ay naningkit. Nagpatuloy ang recording. 43 minuto. Narinig ng buong korte ang plano ni Paulo. File sa June. Irreconcilable differences. Hati kayo sa lahat, ma. Narinig nila ang pagtawa ni Cynthia. 25 taon ng pagpapanggap na devoted wife. Ang bawat salita ay parang sampal sa mukha ni Cynthia. Ang bawat halakhak sa recording ay sumisira sa imahe ng kawawang asawa na pinoproject niya kanina. Sa recording, tinatawag niya akong tanga. Sa recording, tinatawanan niya ang pagmamahal ko. Sa recording, pinaplano nila kung paano gagamitin si Sofia. Tumingin ako kay Cynthia, nakayuko siya. Nanginginig ang buong katawan niya. Hindi na ito acting, ito ay takot, tunay na takot. Si Ate Linda, ang abogado niya, ay namumula sa galit. Tinitigan niya ang kliyente niya. Na-realize niya na ginawa siyang tanga ni Cynthia. Na-realize niya na pinagsisinungaling siya sa harap ng judge. Natapos ang recording. Katahimikan. Nakakabinging katahimikan. Tumingin si Judge Hendricks kay Cynthia. Ang tingin niya ay matalim. Matalim pa sa kutsilyo. Mrs. Cole, sabi ng judge, ang boses niya ay mababa pero puno ng awtoridad. Boses mo ba yon?
Hindi makasagot si Cynthia. Pumuka ang bibig niya pero walang lumabas na boses. Mrs. Cole, sigaw ng judge. Tinanong kita, ikaw ba ang nasa recording na yon? Oo po. Bulong ni Cynthia, halos hindi marinig. Tumayo si Attorney Linda. Your Honor, sabi niya ng mabilis, hinihiling ko po ang pahintulot na mag-withdraw sa kasong ito. Agad-agad. Hindi po ako in-inform ng kliyente ko tungkol sa mga pangyayaring ito. Kung alam ko lang na may ganitong panloloko, hindi ko tatanggapin ang kaso. Granted, sabi ng judge. Pinapayagan kitang mag-withdraw, attorney. Pagkatapos, binaling ng judge ang atensyon niya kay Cynthia. Mrs. Cole, sabi niya, sa loob ng 20 taon ko sa bangkong ito, ngayon lang ako nakarinig ng ganito kagarapal na kasinungalingan. Pumunta ka dito, nagsuot ka ng damit ng isang biktima, umiyak ka ng luhang buwaya, para ano? Para nakawan ang asawa mo? Yumuko si Cynthia. Pinabasura ko ang petition mo, hatol ng judge. Dismissed with prejudice. Ibig sabihin, hindi mo na pwedeng isampa ulit ang kasong ito kailanman. Tumigil sandali ang judge. At hindi lang yan, ire-refer ko ang kasong ito sa district attorney. Ire-rekomenda ko na sampahan ka ng kasong perjury, pagsisinungaling sa korte under oath, at attempted fraud. Bumagsak ang maso ng judge. Pang! Ang tunog na iyon ay ang pinakamasarap na tunog na narinig ko sa buong buhay ko. Tapos na, nanalo ang katotohanan. Lumabas ako ng korte. Ang hangin sa labas ay mainit, maliwanag ang araw. Sa likod ko, naiwan si Cynthia. Mag-isa, iniwan ang abogado niya, iniwan ang dignidad niya. At ngayon, haharapin niya ang posibleng pagkakulong. Huminga ako ng malalim. Napakasarap ng hangin ng kalayaan. Wala na ang bigat sa dibdib ko, wala na ang takot. Lumingon ako sa gusali ng korte sa huling pagkakataon. Paalam, Cynthia. Akala mo, kaya mong lokohin ang mundo. Akala mo, kaya mong lokohin ang Diyos. Pero ang karma ay hindi natutulog. At ngayon dumating na ang singilan. Naglakad ako papunta sa kotse ko. Oras na para umuwi, oras na para magsimula ulit. At sa pagkakataong ito, magsisimula ako ng walang kasinungalingan, walang pagpapanggap. Ako lang, si Ramon, ang lalaking lumaban para sa sarili niya at nanalo. 6 na buwan. 6 na buwan na ang nakalipas mula noong bumagsak ang maso ng hukom. 6 na buwan na ang nakalipas mula noong natapos ang bagyo sa buhay ko. Ngayon, nakaupo ako sa beranda ng aking bahay. Maaga pa. Sumisikat pa lang ang araw, ang hangin ay sariwa. Walang amoy ng usok, walang ingay ng sasakyan. Hawak ko ang isang tasa ng mainit na kape barako. Matapang. Mainit. Totoo. Ito ang paborito ko. Dati ayaw ni Cynthia na umiinom ako nito sa sala. Masyado daw matapang ang amoy. Masyado daw promdi o probinsyano. Gusto niya imported na kape. Gusto niya iyong may mga pangalan na hindi ko mabigkas. Pero ngayon, ang buong bahay ay amoy kape barako. At napakabango nito, maraming nagbago sa loob ng 6 na buwan. Ang diborsyo o ang legal separation na inayos namin ay tapos na. Mabilis na natapos dahil sa bigat ng ebidensya. Si Cynthia, madalas ko siyang naiisip, hindi dahil namimiss ko siya, kundi dahil sa laki ng pinagbago ng kapalaran niya. Tama ang hukom, ang kasinungalingan ay may kapalit. Dahil sa ebidensya ng pandaraya at ang tangkang pagnanakaw, nawalan siya ng karapatan sa halos lahat ng ari-arian. Ang prenuptial agreement na pinirmahan namin noong 1987, iyon ang sumalba sa akin. Nakalimutan na niya iyon dahil sa tagal ng panahon. O baka dahil masyado siyang bilib sa sarili niya na hindi niya inisip na kakailanganin ko iyon. Dahil doon, limitado lang ang nakuha niya. At ang pera na nakuha niya, naubos agad sa pambayad sa abogado, sa pambayad sa mga utang na tinago niya. Noong 1 linggo, nagpunta ako sa mall sa Makati para bumili ng regalo para kay Sofia. Nakita ko siya. Nasa department store siya, hindi bilang isang customer, kundi bilang isang empleyado. Nakatayo siya sa seksyon ng mga damit, naka-uniforme. May suot na ID. Siya ang nagtutupi ng mga damit na isinukat ng ibang tao. Siya ang nag-a-assist sa mga matataray na customer. Ang babaeng dating nagre-reklamo kapag hindi malamig ang soup sa restaurant, ngayon ay nakatayo ng 8 oras para magsilbi sa iba. Nagkatinginan kami. Saglit lang, nakita ko ang hiya sa mga mata niya.
ang hiya. Iyon ang pinakamasakit na parusa sa kanya. Dali-dali siyang tumalikod, nagkunwari siyang may inaayos sa estante. Nalaman ko mula sa mga dating kaibigan namin na itinakwil na siya ng kanyang mga amigas. Si Linda, si Susan, wala nang kumakausap sa kanya. Tinanggal siya sa listahan ng mga inimbitahan sa polo club. Para sa kanila, si Cynthia ay isang paalala na ang yaman ay pwedeng mawala sa isang iglap. Ayaw nilang madikit sa kanya, ayaw nilang mahawa sa malas niya. Nakakaawa, pero iyon ang pinili niyang buhay. At si Paulo, ang magaling kong manugang, ang hustisya ay naging mabilis at marahas para sa kanya. Natuklasan ng Integrated Bar of the Philippines ang ginawa niyang pagnanakaw sa pondo ng kliyente. 127,000 piso. Maliit na halaga para sa iba pero sapat na para sirain ang karir niya. Tinanggalan siya ng lisensya. Disbarred, hindi na siya pwedeng mag-abogado kailanman. Pero hindi lang iyon. Hinabol siya ng mga pinagkakautangan niya sa sugal. Ang huling balita ko galing kay Sofia, umuwi na siya sa probinsya, sa malayong lugar sa Visayas. Nagtatrabaho daw siya ngayon bilang clerk sa isang maliit na munisipyo o baka sa isang palengke. Walang nakakaalam, walang may pakialam. Ang lalaking nangarap na maging hari ng Maynila gamit ang pera ko, ngayon ay nagtatago sa anino ng sarili niyang kahihiyan. At si Sofia, ang anak ko, siya ang tunay na nagwagi dito. Pagkatapos ng unos, namulaklak siya, nag-file siya ng annulment agad-agad. At dahil sa krimen ni Paulo, napabilis ang proseso. Ngayon may sarili na siyang practice, isang klinika na tumutulong sa mga pamilya. Espesyalidad niya ngayon ang tumulong sa mga biktima ng manipulasyon. Ginagamit niya ang karanasan niya para tulungan ang iba na makita ang mga red flags na hindi niya nakita noon. Masaya siya, nakikita ko sa mga mata niya. Pumalik ang ningning na nawala noong kasama niya pa si Paulo. Madalas kaming mag-dinner tuwing linggo, kami lang dalawa. Walang halong plastikan, walang halong pagpapanggap. At ako, si Ramon Cole? Akala ko noon kapag nawala ang pamilyang binuo ko, mawawalan ako ng saysay. Akala ko magiging malungkot ang pagtanda ko, nagkamali ako. Masigla ang negosyo, ang Cole Construction ay mas matatag pa kaysa dati. Noong kumalat ang balita tungkol sa ginawa ko, kung paano ko pinrotektahan ang kumpanya at ang mga empleyado ko, lalong tumaas ang respeto sa akin ng mga tao. Dumami ang kontrata. Sabi nila, gusto naming katrabaho si Ramon. Siya yung taong hindi kayang lokohin. Siya yung taong may prinsipyo. Ang katapatan ko sa negosyo, iyon pala ang tunay kong yaman. Ininom ko ang huling patak ng kape. Tumingin ako sa paligid ng bahay ko. Tahimik? Oo, tahimik. Dati takot ako sa katahimikan. Akala ko, ang katahimikan ay kalungkutan. Pero ngayon, alam ko na ang kaibahan. Ang katahimikan na ito ay kapayapaan. Wala nang nagbubulungan sa likod ko. Wala nang nagpaplano ng masama habang natutulog ako. Wala nang ngiti na peke. Wala nang I love you na may presyo. Ang bawat pako sa bahay na ito, akin. Ang bawat semento, totoo. Si Cynthia, tama siya sa isang bagay. Sabi niya sa recording, naniniwala talaga siya na mahal ko siya. Oo, naniwala ako, minahal ko siya ng totoo. At masakit noong nalaman kong hindi iyon totoo, pero ang sakit na iyon ay naging gamot. Ang sakit na iyon ang gumising sa akin. Natutunan ko ang leksyon sa pinakamahirap na paraan. Ang pera ay pwedeng bumili ng bahay, pero hindi nito kayang bumili ng tahanan. Ang pera ay pwedeng bumili ng kasama, pero hindi nito kayang bumili ng katapatan. Kung tunay na kaligayahan ay noon wala sa mansyon sa Forbes Park, wala sa membership sa Polo Club, wala sa mamahaling sasakyan. Ang tunay na kaligayahan ay ang pagtulog sa gabi ng mahimbing, ang paggising sa umaga ng walang itinatago. Ang tunay na kaligayahan ay ang malaman mo na ang mga taong natitira sa buhay mo ay mahal ka dahil ikaw ay ikaw. Hindi dahil sa kung ano ang meron ka. Tumayo ako at nag-inat. Narinig ko ang tunog ng sasakyan. Si Sofia, linggo ngayon, araw ng pamilya. May dala siyang ensaymada. Naririnig ko ang tawa niya habang papasok ng pinto. Dad, nandito na ako.
Napangiti ako. Ito ang yaman ko, ang anak ko, ang kapayapaan ko, ang dignidad ko. Sinubukan nilang kunin ang lahat sa akin. Pero ang nakuha lang nila ay ang sarili nilang kapahamakan. Ang karma ay hindi parusa. Ito ay resulta. Resulta ng mga ginagawa natin. Sila ay nagtanim ng hangin, kaya bagyo ang inani nila. Ako, nagtanim ako ng katotohanan, kaya ngayon kapayapaan ang inaani ko. Pumasok ako sa loob para salubungin ang anak ko. Tapos na ang kwento ng pagtataksil. Ang kwento ng bagong simula ay nagsisimula pa lang. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, please click the like button. Malaking tulong po iyon para sa channel natin. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng buhay, aral at katotohanan. At kayo, may kilala ba kayong tulad ni Cynthia o Paulo? O baka naman may karanasan kayo na tulad ng kay Ramon? I-share nyo naman ang thoughts nyo sa comment section sa baba. Gusto kong mabasa ang kwento niyo. Para mapakinggan ang susunod na kwento, i-click lang ang video na nasa screen niyo ngayon. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli. Ingat po kayo palagi.